Kim Chiu may babalikan pa nga ba sa kanyang pamilya? Paolo Avellino bunitin ang mga fans sa eksena. Yan ang pag-usapan natin ngayon. Narito ang detalye sa likod ng mga isyung ito, ang katotohanan sa babalikan sa pamilya ni Kim Chiu. Ugnayan sa pamilya Avellino, ang chismis ay hindi tungkol sa sariling pamilya ni Kim, kundi sa pamilya ni Paolo. Noong nakaraan, naging #1 sa It's Showtime ang tungkol sa pag-meet ng pamilya kung saan tinanong si Kim kung ano ang kanyang isusuot kapag ipinakilala na siya sa mga magulang ng aktor. Narito ang paglilinaw sa mga puntong iyan, ang konteksto ng damit na puti sa Showtime biro ng mga hosts. Noong naging tampok ang segment sa It's Showtime, tinukso ng mga kasamahang host si Kim Chiu kung handa na ba siyang humarap sa mga magulang ng kanyang on-screen partner. Ang sagot ni Kim, sumagot si Kim na, puti, white ang kanyang isusuot. Ang hirit na ito ay ginatungan ng mga showbiz commentators at fans, na nagbiro pa na baka ang puting damit ay regalo mismo ni Paolo Avellino. Walang babalikan, naalitan kanyang pamilya, walang pamilyang tinalikuran si Kim na kailangan niyang balikan. Sa katunayan, maayos ang relasyon ni Kim Chiu sa kanyang sariling pamilya, at may mga ulat pa nga na aprobado at malapit din si Paolo sa pamilya Chiu. Diskarte ng fandom, ang mga salitang gaya ng, may babalikan pa ba, ay madalas na ginagamit na clickbait o pampukaw interes ng mga fan pages sa social media upang pag-usapan ang estado ng kanilang relasyon. Ang mga kumakalat na balita tungkol kina Kim Chiu at Paolo Avellino ay nag-ugat sa sunod-sunod na espekulasyon ng mga tagahanga at mga viral online posts. Ngunit walang kumpirmadong hiwalayan sa pamilya si Kim Chiu na kailangan niyang balikan. Ang mga usap-usapan tungkol sa kanila ay umiikot sa kanilang patuloy na proyekto at mga panunukso ng mga fan. Chismis sa pagbubuntis o kasal, may mga kumalat ding fake news o haka-haka sa social media na buntis o kasal na ang dalawa, na mariing pinabulaanan ng mga malalapit sa kanila dahil walang katotohanan at purong imbento lamang ng ilang netizens. Ang lihim na kasal sa Amerika blind item sa X, Twitter, kasabay ng isyu ng pagdadalang tao, may kumalat na blind item tungkol sa isang aktres na nagsisimula sa letrang K, na buntis at lihim na nagpakasal sa kanyang kapareha habang nagbabakasyon sa United States. Narito ang paghimay sa kung paano nabuo ang maling kwentong ito, ang hula ng tarot card reader at blind item ang nilalaman ng post. Ayon sa mga viral post sa X at Facebook, may isang tarot card reader na nag-claim na ang isang sikat na celebrity couple, isang aktor at isang aktres na ang pangalan ay nagsisimula sa letrang K, ay lihim ng ikinasal sa United States. Pangungopya ng anggulo, idinagdag pa sa fake news na buntis na di umano ang aktres at ang pinaplano nilang bagong negosyo ay paghahanda para sa kanilang magiging anak. Dahil dito, mabilis na itinuro ng mga merit sina Kim at Paolo bilang paksa ng blind item. Espekulasyon sa biyahe, may mga pagkakataon ding nagkakaroon sila ng mga biyahe sa ibang bansa para sa mga international promos at taping, gaya ng kanilang mga proyekto sa Prime Video tulad ng The Alibi, na binibigyan naman ng malisyosong kahulugan ng ilang netizens bilang secret getaway o secret wedding. Reaksyon ng kampo ni Kim at Paolo pagtatawanan sa Showtime, sa halip na magpaapekto, ginagawa na lamang na #1 sa It's Showtime ang mga ganitong klaseng blind items. Katayuan ng relasyon, paulit-ulit na nililinaw ng dalawa na sila ay may napakatatag na on-screen partnership at malalim na pagkakaibigan, ngunit walang nagaganap na kasalan o pagbubuntis sa totoong buhay. Ang kumalat na blind item sa X, Twitter, tungkol sa di umano'y lihim na kasal ni Kim Chiu at Paolo Avellino sa Amerika ay walang katotohanan at isang malaking fake news. Ang chismis na ito ay nagmula lamang sa mga haka-haka ng netizens na pinagtagpi-tagpi ang magkakahiwalay na issue. Ang pinagmulan ng baby bomb, rumor maling anggulo sa video, nagsimula ang issue dahil sa isang viral TikTok video kung saan bumaba si Kim sa sasakyan habang naka-jacket. May ilang netizens ang nag-scrutinize sa kanyang tiyan at iginiit na mukha raw itong baby bump.
Ang viral TikTok video na kuha sa paliparan kung saan bumaba si Kim Chiu sa sasakyan ay ang pangunahing mitya ng peking balita, dahil sa malisyosong anggulo at maluwag na kasuotan ng aktres. Ito ay ginamit ng ilang netizens upang magpakalat ng maling interpretasyon sa kanyang pisikal na hitsura. Narito ang buong detalye kung paano lumaki ang isyong ito mula sa isang simpleng video. Ang detalye ng viral airport video maling anggulo. Ang video ay palihim na kinuha habang pababa si Kim Chiu sa kanyang sasakyan sa airport. Dahil sa anggulo ng camera na nakatutok sa kanyang gitnang bahagi, midsection, nagmukha itong may umbok, kasuotang jacket, naka-jacket at medyo maluwag ang pananamit ni Kim sa clip. Ang ganitong uri ng pananamit ay normal kapag bumabiyahe para sa kenyaman o comfort, ngunit binigyan ito ng ibang kahulugan ng mga mapanuring merit sa internet. Ang komento ng nurse at ang resback ni Kianing matapang na hamon. Isang netizen na nagpakilalang lisensyadong nurse ang nag-iwan ng komento na nagsasabing, "Not a mom but I'm a nurse. I can tell that's a baby bump. If I'm wrong, isusuli ko license ko." Ang pambara ni Chon Dominguez, hindi ito pinalampas ng kanyang co-host sa It's Showtime na si Chon Dominguez. Agad itong sumagot sa comment thread ng, "Isauli mo na po, ako na nagsasabi," upang tuluyang basagin ang maling hula. Depensa ng fandom, ipinaalala rin ng mga fans na sumailalim si Kim sa isang egg freezing procedure noong mga nakaraang buwan, na natural lamang na magdulot ng kaunting pagbabago o bloating sa katawan ng isang babae. Ang sagot ni Kim Chiu sa issue workout bilang resibo, walang inilabas na seryosong press release si Kim Chiu. Sa halip, nag-post siya ng kanyang gym workout video sa Instagram stories na nagpapakita ng kanyang matinding ehersisyo at fit na abs, na siyang pinal na patunay na hindi siya nagdadalang tao. Ang mga kumakalat na balita tungkol kina Kim Chiu at Paolo Avellino ay nag-ugat sa sunod-sunod na espekulasyon ng mga tagahanga at mga viral online posts. Ngunit walang kumpirmadong hiwalayan sa pamilya si Kim Chiu na kailangan niyang balikan. Ang mga usap-usapan tungkol sa kanila ay umiikot sa kanilang patuloy na proyekto at mga panunukso ng mga fan. Paolo Avellino, banitin nga ba ang mga fans? Pabitin sa mga eksena, kilala si Paolo sa pagiging misteryoso at mapagbiro sa mga interview, na madalas mag-iwan ng bitin na pakiramdam sa mga Kim Pao fans. Ang estilong, hinay-hinay lang, sa relasyon unyon pagkatapos ng breakup. Sa mga nakaraang interview, tahasang nakiusap si Paolo Avellino sa mga tagahanga na huwag madaliin si Kim Chiu pagdating sa totoong buhay na relasyon. Ayon sa kanya, kakagaling lang ni Kim sa isang mahabang breakup kaya dapat ay bigyan muna ito ng oras na mag-enjoy. Ang pahayag na ito ay bitin para sa mga umaasang magiging sila na agad, ngunit umani rin ng papuri dahil sa pagpapakita niya ng respeto. Ang tinaguriang pabitin na ugali ni Paolo Avellino sa mga panayam at promosyon ay sadyang diskarte at natural na personalidad ng aktor na lalong nagpapaantig sa sabik ng mga Kim Pao fans. Kilala siya sa pagiging seryoso ngunit may nakatagong kakaibang humor na madalas mag-iwan ng palaisipan sa publiko. Ang estilong, hinay-hinay lang, sa relasyon unyon pagkatapos ng breakup, sa mga nakaraang interview, tahasang nakiusap si Paolo Avellino sa mga tagahanga na huwag madaliin si Kim Chiu pagdating sa totoong buhay na relasyon. Ayon sa kanya, kakagaling lang ni Kim sa isang mahabang breakup kaya dapat ay bigyan muna ito ng oras na mag-enjoy. Ang pahayag na ito ay bitin para sa mga umaasang magiging sila na agad, ngunit umani rin ng papuri dahil sa pagpapakita niya ng respeto. Ang hinay-hinay lang, na diskarte ni Paolo Avellino ay patuloy na nagsisilbing gabay sa kanilang ugnayan, na nagpapatunay na mas pinahahalagahan niya ang emosyonal na kapakanan ni Kim Chiu kaysa sa pressure ng publiko. Ang kanyang pananaw ay nagdulot ng malalim na kapanatagan hindi lamang para kay Kim kundi maging sa buong Kim Pao fandom. Narito ang iba pang mahahalagang aspeto kung paano binago ng linyang ito ang takbo ng kanilang tambayan, ang susi sa green flag label ni Paolo umani ng papuri, dahil sa pahayag na ito,
binansagan ng mga netizen si Paolo bilang isang ehemplo ng isang green flag o huwarang lalaki. Sa industriya ng showbiz kung saan madalas minamadali ang mga relasyon para sa promo, namukod tangi ang kanyang pasensya at pagbibigay halaga sa tamang panahon. Mapanuring pag-ibig, ipinapakita nito na si Paolo ay hindi naghahanap ng panandaliang kilig kundi isang matatag na pundasyon na nakabatay sa malalim na pagkakakilalan at respeto. Epekto sa kanilang pag-aksyon sa trabaho mas natural na chemistry, dahil inalis nila ang bigat ng ekspektasyon sa totoong buhay, naging mas malaya at natural ang kanilang pagpapakita ng emosyon sa harap ng kamera. Nakikita ito sa kanilang mga viral na eksena kung saan ramdam ng mga manunood ang tunay na koneksyon at hindi pilit na pag-arte, proteksyon laban sa bashers. Ang pagiging malinaw ni Paolo sa kanyang intensyon ay nagsisilbing kalasag ni Kim laban sa mga kritiko na pilit siyang hinuhusgahan matapos ang kanyang nakaraang relasyon. Ang pananaw ng fandom sa kasalukuyan pagtitiwala sa tamang panahon. Ang mga tagahanga ay natutong maghintay at magtiwala sa proseso ng dalawa. Sa halip na mangulit kung sila na ba, mas pinipili ngayon ng mga fans na ipagdiwang ang bawat tagumpay ng kanilang mga proyekto at ang mga simpleng off-camera moments na magkasama sila. Ang humirit na Paolo, ang pagiging matipid sa salita ni Paolo ay madalas niyang binabawi sa pamamagitan ng mga biglaang hirit o pampakilig na banat kapag kaharap ang media. Kaya naman ang bawat bitaw ng salita niya ay inaabangan at pilit na binibigyang kahulugan ng Kim Pao fandom. Ang tinatawag na, humirit na Paolo, ay naging isa sa mga pinaka-inaabangang bahagi ng bawat press conference at media interview ng Kim Pao. Dahil bihira siyang magsalita ng mahaba, ang bawat maikli ngunit makahulugan niyang banat ay mabilis na nagpapakilig sa mga tagahanga at nagiging viral sa social media. Narito ang ilang paraan kung paano bumabawi si Paolo sa kanyang pagiging tahimik sa pamamagitan ng kanyang mga hirit. Ang estilo ng mga banat ni Paolo deadpan humor, kilala si Paolo sa pagbibitiw ng mga pampakilig na linya na tila seryoso ang kanyang mukha o walang emosyon, deadpan, na lalong nagiging kaakit-akit at natural para sa mga nakakarinig, bigla ang pagsingit, habang masigla at mahaba ang sagot ni Kim Chiu sa media. Biglang sisingit si Paolo ng isang maikling komento o pambansag na linya na kadalasang nagpapatalon sa puso ng mga fans at nagpapatawa kay Kim. Paano ito binibigyang kahulugan ng fandom panghihime sa bawat salita? Ang Kim Pao fandom ay tanyag sa pagiging mapanuri. Ang isang simpleng sagot ni Paolo na, abangan nyo na lang, o ang paggamit niya ng mga terminong gaya ng special, ay agad ginagawa ng mga fans ng edit videos sa TikTok upang ipakita ang lalim ng kahulugan nito, ang eye contact at body language. Higit sa kanyang mga salita, pinapanood ng mga fans ang kanyang mga reaksyon habang nagsasalita si Kim. Ang kanyang mga ngiti, pagtango, at panakaw na tingin ay itinuturing ng fandom na mas malakas pa sa anumang verbal na pahayag. Ang balanse ng Kim Pao chemistry ang contrast ng dalawa. Ang pagiging matipid sa salita ni Paolo ay perpektong katambal ng pagiging masiyahin at madaldal ni Kim. Ang kaibahang ito ang nagbibigay ng kakaibang dinamika sa kanilang tambayan, kung saan si Kim ang nagdadala ng ingay at enerhiya, habang si Paolo naman ang nagbibigay ng lalim at misteryo. Paano ito sinupla at linaro-laro ni Kim Chiu, It's a Girl? Biro ni Kim, sa halip na maglabas ng seryosong pahayag, naging unbothered si Kim. Sa isang video kasama ang kanyang team, itinuro niya ang dingding na may nakasulat na, "Congratulations," humarap sa camera, at pabirong sumigaw ng, "It's a girl." Upang ay pakitang nakakatawa at walang katuturan ng chismis. Ang paraan ng pagsupil at paglaro ni Kim Chiu sa pekeng balita ay nagpapakita ng kanyang pagiging unbothered queen, at batikang artista sa industriya ng showbiz. Sa halip na magalit o maglabas ng formal at seryosong pahayag sa pamamagitan ng isang abogado o publicist, ginamit niya ang kanyang likas na pagiging komedyante upang gawing katatawanan ng chismis. Narito ang malalim na pagsusuri kung paano pinatunayan ni Kim na walang katuturan ng isyu, ang "It's a Girl." Sarcasm sa likod ng kamera ginamit ang pagkakataon,
habang nasa isang event o taping kasama ang kanyang glam team, napansin ni Kim Chiu ang isang dekorasyon sa dingding na may nakasulat na, "Congratulations." Sa halip na iwasan ito dahil baka iugnay sa tsismis, doon niya mismo pinili na harapin ang kamera. Ang pabirong deklarasyon, humarap si Kim sa kamera, itinuro ang karatula, at buong lakas na sumigaw ng, "It's a girl." Ang kanyang reaksyon ay sinabayan ng malalakas na tawanan ng kanyang mga staff, na nagpahiwatig sa mga manunood na ang buong isyu ng kanyang pagbubuntis ay isang malaking biro lamang na hindi dapat seryosohin. Bakit epektibo ang kanyang unbothered diskarte? Pinatay ang hype ng mga bashers. Ang mga gumagawa ng fake news ay karaniwang naghahanap ng galit, iyak, o seryosong pagkapikan mula sa mga artista upang hamaba ang issue. Dahil tinuwanan at nilero lamang ito ni Kim, nawalan ng lakas at hype, ang mga kritiko na patuloy siyang atakihin, nagdulot ng kapanatagan sa fans, sa pamamagitan ng paggawa nitong katatawanan, ipinakita ni Kim sa kanyang mga tagahanga na hindi siya apektado o nasasaktan sa mga paninira ng ilang netizens. Ito ay nagbigay ng hudyat sa fandom na huwag nang makipag-away online at tawanan na lamang din ang issue. Ang patuloy na pag-post ng fitness content visual na resibo, kasunod ng kanyang viral na biro, patuloy na nag-post si Kim ng kanyang mga pang-araw-araw na gawain, partikular na ang kanyang mga matitinding workout routine, pagtakbo, at pag-eehersisyo na nagpapakita ng kanyang flat na tiyan. Ito ang pinakamalakas na resibo na nagpabulaan sa 4 na month pregnancy, rumor na ikinakalat ng mga mapanuring merits.